Sumainyo ang Panginoon. Juan ang kanyang pangalan. Ito ang sagot ni Zacarias sa mga taong nagtanong sa kanya kung anong ipangangalan sa bata na iniluwal ni Elizabeth. Noong panahon kong yun, ay kalimitan noon ay kung ano yung pangalan ng tatay, yun din ang pangalan ng anak. Kung minsan binibigyan lamang ng prefix at suffix, katulad halimbawa ng Bartolome. Yung bar ay prefix sa wikang Hebreo. Ang ibig sabihin ng bar ay anak. Kaya kapag sinabi mong Bartolome, anak ni Ptolemy. So, nandun pa rin yung pangalan ng tatay. So, bahagi yung simple, Ptolemy rin. Kaya sa amin, gusto na rin yung first, second, third na pangalan. Noong unang panahon, hindi pa naman uso ang apelido. Nauso lang yan noong panahon ng Kastila. So, bahagi ho na kung sa 2,000 years ago, yun yung nakita na Juan ang kanyang pangalan. Yun din yung sabi ng anghel, kung maalala natin, yung ating pag-inilay sa ating mga pagdiriwang ng misa, nung tinatawag natin na kung saan ay nagpakita ang Anghel Gabriel kay Zacarias sa templo ng Jerusalem habang ito ay naghahandog ng insenso. Pero bahagi, nakita natin nakalag ang kanyang pagkapibig, nakalag ang kanyang pagkabinig. Sabi ko ang minsan nakalag ang sumpa. Kasi bakit? Nakapagsalita siya. Noong kanyang sinabi na Juan ang kanyang pangalan. So napakahalaga po na magkasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung ito talaga yung kalooban ng Diyos na makikita natin, yung maraming napakahalagang bagay. Isa na po rito, na bahagi ng pagdirigilayan natin ay yung kahulugan ng pangalan na Juan. Sa salitang Greko, Johannes. Yun ang salitang Greko, Johannes. Sa atin, God. Na anong ibig sabihin? The graciousness of God. Ang kagandahan loob ng Diyos. Bahagi yun, makita ko nawa namin yung kagandahan loob ng Diyos. Pagkakataon, sa mga pag-inilay natin, sabi nga natin, yung pagkawala ng COVID bilang pandemya, panalangin natin at pagkilala, sana tumigil yung malakas na hangin. Pero marami yung makita namin na kagandahan loob ng Diyos. Pero hayaan niyo po na sa araw na ito ay nais kong pagnilay-nilayin yung kagandahan loob sa isa sa mga controversial. Very controversial na ito eh. 3 days ago nagpalabas ang Vatican sa tinatawag nating Dicastery of Doctrine of the Faith. Pag sinabi natin Dicastery, ito po ay isang uri ng department, tawagin natin, isang sangay ng simbahan. At anong tawag sa lain ng simbahan? Doctrine of the Faith. Tungkol sa ating pananampalataya. At ano yung pamagat ng dokumento, Fiducia Supplicans. So,
fiducia supplicans. Sa English, ay yung supplicant trust, pag-ingin ng tulong. Bahagi ko na kung saan ay makita ko natin. At saan ito tumutukoy? Kahapon, ako kasi may TikTok na account, may nagtanong doon. Ang tanong niya ay, Father, pinapayagan na ba ng simbahan ang pangangalunya? Yun ang kanyang tanong. Pinapayagan na ba ng simbahan ang pangangalunya? Kasi marami yung kasing issue tungkol dito sa nabanggit na tinatawag natin dokumento. Ito kasi tumutukoy sa sa blessing. Sa blessing. Blessing ng alin? Blessing halimbawa na dalawang babae, no? O dalawang lalaki. O kung tawagin natin ay same sex. O blessing ng isang babae ng isang lalaki na hindi pwedeng ikasal sa simbahan. So, bahagi ito na kung saan makita ko natin. Pero makita ito na kung saan makita natin, dito rin sa dokumento na ito, no? Fiducia supplicans, ay ipinahayag ng kulito yung alin. Ipinaliwanag natin, may uri tayo ng pagbabasbas. At ano yung isang uri ng pagbabas yung tinatawag natin? Sacrament. Kapag sinabi natin sacrament, may pito tayong sacrament. So, sa tawag na natin ay sanctifying. Yung pagbabasbas na yun natin, pinababanal ka. It makes you holy. So kapag ang bata bininyagan, nagiging anak ng Diyos, bahagi yun. Kapag ang isang lalaki at isang babae, iginasal mo, no? Pinababanal mo. Binabasbasan mo ang kanilang pagsasama. Kasama na dyan yung alin, yung kanilang pagkatali. Bahagi mo na kung saan makita natin. Yun ay, kung tawagin natin ay alin, ang binibigay dito yan, sanctifying grace. Ang grasya na nagpapapalag. A blessing of sanctification. Bahagi na kung saan ay makita natin. Ano pa yung ibang blessing? Ang blessing din na kung tawagin natin ay alin, yung sacramentals. Sabi ka na bago magsimula ng misa, may gusto magpa-bless ng Santo Niño. Mayroon pa tayo isang gusto ipa-bless. So, sacramentals. Bahay, kanina, nag-blessing din ako ng bahay, isang ancestral house na inayos. Yung nagpa-bless din kanina yung si Mayor, yung bagong patient transport vehicle, bahagi yun na para sa mga pasyente. Yun, mga sacramental yun. Bahagi yun, pinababanal din po yun. Pinababanal din. Itong blessing na ito, medyo iba. Kaya kapag ko sinabi yung sagot na yung tanong nung isang TikTok kung pinabayagan naman ng simbahan yung pangangalunya, bahagi yun ay maliwanag na hindi mo tayo nagbabago ng ating pamantayan ng ating pananampalataya. Yun mga yung blessing ito ngayon ang sinasabi. No? Kasi kung sinabi natin ang kapag-binilisingan ng Father yan, yun yung sinasabi natin yung una, pinababanal. No?
Yun ang tinatawag natin sanctifying grace. Pero ito, binigay ngayon dito, hindi. No? Ang tawag ngayon ng dito ay a blessing of mercy. Habang. No? Bakit? Kasi ganun yung kagandahan ko ng Diyos. No? Yung kagandahan ko ng Diyos natin na kahit doon sa mga tao na maaaring hindi pa talaga kaya, no? Na umalis doon sa kanilang kalatayuan, anong trabaho ng simbahan? Ang trabaho ng simbahan ay tulungan sila na sila ay maging banal. Pwede ba kang matulungan yung dalawang lalaki, no? Na maging banal? Pwede ba kang tulungan yung dalawang babae na pwede maging banal? Ay bahagi yun kung naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang kagandahan doon. At kung naniniwala tayo na rin itong si Elizabeth na matagal ng baon at matanda na ay nagkaroon ng anak, ay pwedeng barbuhin ng Diyos. At kung mapansin natin, ang pwede natin bigyan ng pansin dito, katulad ng anong pwede makikita natin sa halimbawa sa mga nakasulatan, si Zacchaeus. Maalaman natin, sino ba si Zacchaeus? Isang tax collector. Sa banal na kasulatan, kapag sinabi mong tax collector, during the time of Jesus here, itinuturing na publicly known sinner. No? Kinikilala, makasalanan ng bayan. Pero nung sabi ni Jesus, pupunta ako sa iyong bahay, makikikain ako. At anong sabi ni Jesus? Litir ni Abraham ang tao ito, sapagkat naparito ang tao upang hanapin ang naliligaw. So bahagi ito, nagpahayag pa ng pagbabago si Zacchaeus. Wala akong tayong nakita ng pagdadala na nagpakita ng pagbabago si Zacchaeus. Pero maliwanag na rin, sigurado gusto niya siya ay magbago. At sa ating pananampalataya, maaaring sa tulong ni Jesus, siya ay magbalik loob sa Diyos. Ano pa? Yung babae nahuli sa pakikiapin at inatulad na batuhin. Pero anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus ay ang sinong walang kasalanan ang siyang unang bumalo. Bahagi nito, maaaring mang kasama nito, kaakibat nito yung babaeng Samaritana. Kasi tinanong ni Jesus, nasaan ang asawa mo? Anong sabi ng babae? Wala akong asawa. Anong sabi ng banal na kasulatan? Sinabi niya wala siyang asawa dahil saan? Marami kasi naging bahagi ng kanyang buhay ang maraming lalaki na naging bahagi ng kanyang buhay. So bahagi yun, no? Ito lang mga ilan sa mga banal na kasulatan na makita natin na binigay sila ng Diyos. Hindi nahulugan natin ang tama na sila. Hindi. No? Hindi nahulugan na tama na magsama yung dalawang lalaki. No? Ang panyaya dito ipakita yung kagandahan loob ng Diyos. Ipakita yung awa ng Diyos na pagpakasakaling mga ito ay maaaring sige, anong pwedeng maging magsama sila nang walang sex? Posible ba yun? Posible. Anong maaaring natin? Tiyan natin yung biyaya na pinagkaloob ng may kapal. Kasi bahagi ng pagkilos yun na kung saan yung nakikita natin, napakasakaling kanilang paglapit sa Diyos, pagkakataon na kung saan yung makita natin. Pero yun naman yung huwag natin kalimutan. Yun ay
blessing of mercy. No? Pagbabasbas ng awa. No? Hindi pagbabasbas na nagsasabing pwede na kayong magsama. No? Hindi maliwanag na binigyan ng nabanggit na dokumento ng simbahan. At yun po nawa makita ko natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito na pagkakataon. Kasi pero ito, sabi nga natin, wala itong obligation. Wala itong preliminary na requirement. Hindi katulad halimbawa ng kapag magpapakasal, ang daming requirements kapag kayo magpapakasal, kinakailangan binyagan ka. Kinakailangan ikaw ay itatawag. Ito, walang itong requirement kasi hindi naman ito sakramento. No? Makita na natin na ito. Bakit may pinahayag ito? Kasi baka sabihin ng iba na, binilisan ni Father. Okay na ba yun? Maliwanag ko. Hindi na ulugan na dahil binilisan ni Father, yung kanilang pagkasama ay okay na. Kaya sila binilisan ni Father sapagkat nais ng ipakita ng simbahan na sinasampalatayanan natin na isang tinatawag ni Kristo para magbigay ng biyaya natin na andon yung kagandahan loob ng Diyos. Na nais ng Diyos na kahit na itong dalawang ito na masabi natin na hindi kasama ito sa mga sakramento ay baka sila ay tulungan ng Diyos na tumahan sa landas ng kabanalan. At yun po naman, yung higit natin makita, ganon babait yung ating Diyos. Kaya po mga Diyos, hindi ba natin mapakailangan tungkol sa mga buhay na pangmaterial? Ay, kung talagang hihingi lang tayo ng tulong sa harapan ng Pungay Kapal, ay baka din ipagkakaloob sa atin. Sabi nga natin, pumungin lang langit ay inialay niya para sa mga tao itinuturing natin katulad ng mga tao ito na pinag-uusapan natin ay kaya niyang ipagkaloob at nais ng Diyos na tayong lahat ay magkasama-sama na naglalakbay patungo sa kanyang kabanalan. At sana po, hindi yung maging attitude natin, hindi yung, napakabakasalanan mo, huwag ka rito. Hindi ko yun ang simbahan natin. Hindi ko yun ang simbahan natin. Ang simbahan natin ay mahabagin ng Diyos. Ang ibig sabihin ng one, ang kagandahan loob ng Diyos. At yun it extends even to those, maybe for those whom we consider na na katulad ng mga kapatid natin na tumatahak sa landas na kunutusin ay hindi natin itinuturing na legal sa pamantayan ng mata ng simbahan.